completed with its missing piece. Certainly, a country cannot be called a country without having its own identity, which can be claimed through their culture. From race, beliefs, foods, language or dialect, to arts, literatures, the Philippines have all the best things to offer. Join us as we explore the fascinating culture of the Philippines and let us once again prove that it is more fun in the Philippines. Kasi po yung palagi ino-order sa akin ni ma'am. So, parang bata pa lang is ano ka na sa Jollibee? Opo. Laki ka ng Jollibee. Opo. Ano po yung madalas na ino-order nyo dito? Ako naman, ang madalas ko talaga in-order dito sa Jollibee is yung spaghetti and chicken. Kasi super sarap niya na combo talaga. And tipid pa kasi, may spag ka na, then may chicken ka na. And it comes talaga, yung combination, yung combo talaga is good talaga. So, suggest ko rin sa iba kung gusto nyo rin, try nyo rin po ang spaghetti with chicken joy po. That concludes that Jollibee is part of Filipino children growing up. The joy that chicken bring combined with its own sweet spaghetti will make sure you have a happy tummy. Street food has become an important food category on its own, especially when it comes to Filipino food. It's affordable, convenient, and a great way to get to know a country's culture. In the Philippines, the choices for street food tours are endless.
You should try it. Pagmamano is an honoring gesture used in Filipino culture, performed as a sign of respect to elders and as a way of requesting a blessing from the elder. Doon. Salamat po. Sige, ingat kayo. Po and opo are the words that Filipinos are using to show their respect when talking to elders or to someone that they respect. Taking your shoes off before entering a home is a sign of respect in Filipino culture. Filipinos have a strong religious faith. Our natural religion allows us to comprehend and accept reality in the perspective of God's will. Hello. Hello, Ryan. San ka na ba? Naliligaw ata ako eh. Kasi kagaya na pa ako pabalik-balik. Ha? Naliligaw ka? Sabi ng lola ko dati, magbaliktad ka daw ng damit kapag naliligaw ka. Gawin mo kaya? Ganun ba? Sige, tatry ko. Sige. Dito kami sa Blue na Gate, ha? Bye! Bye. Sabi ni Steve, baliktad ko daw yung damit ko. Effective kaya to? Yun! Nakita ko na! Kaya si Ryan. Ryan! Napagod ako. Binaliktad mo talaga damit ko. Oo eh. Pwede, nakadating ka na dito. Tara na, pasok na tayo. In the Philippines, a handful of superstitions beliefs exist that are very famous amongst the natives. These are called pamahiin. An example of this is the one acted out. The jeepney is more than just a means of transportation. It holds a special place in the hearts of Filipinos, representing their resilience and ingenuity. Jeepneys serves as a symbol of the Filipino spirit, embodying the values of community, resourcefulness, and unity. Kuya, magandang araw po. Ilang taon na po kayong jeepney driver? Almost 30 years na. Bilang isang driver po, ano pong nararamdaman niyo sa nababalitang pag-modernize ng mga jeep? Kung kami masusunod, ayaw namin na phase out or modernize. Siguro kung kami pautangin ng gobyerno, iayos ang kaha, iayos ang makina, pero i-phase out, hindi ako mabot dyan. Unang-una, 1950s pa, meron tayong ganyan traditional. Maganda naman, di ba? Kung iaayos. Yun lang. Ano po maapektuhan yung lifestyle niyo? Ano po naapektuhan yung lifestyle niyo po sa plano ng gobyernong ito? Hindi naman na-apektuhan ka lang, masyado na eh, malaki kasi yung magiging utang namin, 2.4 million. Kagaya ko, nakapagpundar ako ng 350,000 na legit. Eh kung i-phase out, 2.24 million, paano ko mababayaran yun, di ba? Baka 10 years na yung i-phase pasak na, hindi ko pa nakakabayar. Kawa naman yung mga nagpundar ng araw na may ganun lang. Kaya hindi ako pabor. Yun ang pinagpatapos ko sa akin mga anak eh, tatlong naklap niya tapos ko dyan eh. Kuya, ilang taon na po kayong jeepney driver? 1996. Hindi ko kabisado eh. 1996. Tagal na rin po. Bilang isang driver po, ano pong nararamdaman niyo na sa nababalitang pag-modernize ng mga jeep? Siyempre, masama, loob. Walang may gusto niyan. Kaya lang project ng gobyerno. Pag ginusto nila, gusto nila. Modernization, mahabang issue.
daming hinano sa amin. Ano Hindi naman porky papalitan. Hindi ganun. Ano pong naging effect po noon sa sa living nyo po, sa pamumuhay nyo po? Alin? Nung Face out? issue po, opo. Face out? Siyempre malaki. Wala ka nang hanap buhay. Ano yung papakain mo? Yes. Talagang Mahirap. malaki. Magandang araw po ate. Ilang taon na po kayong sumasakay sa jeep? Since nag-high school po ako, passenger na po ako ng jeepney. Hanggang ngayon po, na bumabiyahe po ako pa Manila. Jeep na po yung sasakyan ko, bus. Kaya rin po. Bilang isang commuter po, ano pong nararamdaman niyo sa nababalitang pag-modernize ng jeep? Syempre, I feel sad sa mga jeepney driver po. Kasi, ito yung source of income nila eh. And, lalo na po sa Manila, yung mga jeepney driver po, nakakaawa po sila doon. Kasi, they fight for it. And yung, pinipilit sila to modernize the jeep. Eh, wala po silang sapat na funds para doon. So, mawawalan po sila ng income. Ang dami pong mawawala sa kanila. And, mahirapan po silang maghanap ng pondo para i-modernize yung jeep nila. So, malaki po talagang epekto nila, especially sa lifestyle po nila, sa pangkabuhayan, and overall po. So sa tingin mo po, paano po maapektuhan yung pamumuhay niyo sa plano ng gobyernong ito? Siyempre, mas mahihirapan po akong mag-commute. Kapag nawala po yung jeep na mula ngayon, siyempre, yung mga jeepney driver yung mabiyahe. Kasi mahihirapan silang mag-create ng panibagong modernized jeep. At bilang na lang yung mga papasada. So, siyempre, as a passenger na ang layo ng binabiyahe ko from Bulacan to Manila, mahihirapan akong sumakay ng maghanap ng jeep. Magandang araw po ate. Ilang taon na po kayo sumasakay sa jeep? Since po nang simula po ako mag-aral dito ng senior high school sa Santa Maria. Bilang isang commuter po, ano pong nararamdaman niyo sa nababalitang pag-modernize ng mga jeep? Medyo nalulungkot din po kasi ang jeepney po sa atin is sa mundo tayo lang yung may jeepney. Tapos kung babaguhin siya, malaki yung kakailanganin ng mga jeepney driver para mapalitan yung nila jeep. So pagka pinalitan na yung jeep nila, so maglalabas pa rin sila ng pera para maging modernized yung jeep na. Okay po. Sa tingin mo po, paano po maapektuhan yung pamumuhay niyo sa plano ng gobyernong ito? Medyo mahihirapan tayo. Kasi, depende yun sa mga jeepney drivers kung willing pa ba silang bumiyahe using that jeep or paano kung wala na pa ng ganong bumiyahe mula sa lugar na. Mahihirapan pa naman. Thank you po ate. most other parts of the world, Filipinos begin celebrating Christmas in September. The bear months, as they are called, herald the start of the Christmas season with traditional lanterns being made, carols heard in shops, and Christmas gifts stacked high on shelves. The most simple explanation for the Philippines' long Christmas season is a psychological framework to count down the days to big celebrations. The paroles, or the Christmas star lanterns, has become an iconic symbol for the Philippines for Christmas.
tradition na yan. Nagsisimula yan pagpasok pa lang ng beer. Sa atin, beer. Basta pag beer, kumakanta na ng pamasko, di ba? Kaya magsisimula na mamili ng mga pang ilaw, mga Christmas decoration, nagsisimula na mag-decoration ng mga tahanan. Kasi yun na talagang nakaugalan natin Pilipino eh. Ito nga, buti meron ng ganito ngayon Santa Maria. Dati wala ito. Ang ganda nga eh. Nakakatuwa. Or yun po yung pinaka-memorable po sa kanila and yun po yung pinaka-happiest time. Kaya po yung pinaka-sineselebrate po ng Philippines. As soon as September arrives, the Christmas decorations will come knocking on your doors. Filipinos prepare early for this event because the birth of Jesus Christ is precious and a prime day. The voices of the children singing jingles will probably make the Christmas spirit livelier and merrier. It's more fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Hi, it's more fun in the Philippines. More fun